Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay ang gabay ng magulang ang Napadaan sina Annalyn at Lindon sa tulay. Maraming tao ang nagkakagulo dito. Nagtanong sina Annalyn kung anong nangyari. Ibinalita ng isang matanda na may natagpo ang tao sa baba ng bangin. Pero hindi pa alam kung buhay pa ba. Inaya na ni Lindon si Annalyn sa pupuntahan nila. Pero nung marinig ni Annalyn na paakyat na ang patawan na binuhat ng mga tao ay inantay niya ito. Tinatanaw niya hanggang makilala niyang ang lolo niya pala ito. Napasigaw siya at mabilis na tumakbo papunta sa lolo niya. Lumapit rito si Dr. Lindon. Nagpakilala silang mga doktor at apo si Annalyn ng biktima. Inobserbahan ni Annalyn ang lolo at pinulsuhan. Nagtanong si Lindon kung kamusta na si lolo. Sumagot si Annalyn, "Dok, buhay siya! Buhay siya!" Nagutos si Lindon sa team ng ambulansya na umalis na sila at sa East Ridge dadalhin ang lolo. Lumayo sandali si Annalyn at tinawagan sina RJ. Napansin ni RJ na umiiyak si Annalyn. Sabi ni Annalyn, "Pero tay, buhay po siya. Dadalhin na po namin siya sa East Ridge." Nung marinig ito ni Giselle, nagmadali na siyang mag-aya sa East Ridge kasama sina RJ at ang mga pulis. Sumakay si Annalyn sa ambulansya at si Doc Lindon naman sa kotse niya. Susunod siya. Samantala dahil nag-aalala si Zoe na baka alam na ni na RJ ang totoo sa pagkatao niya, gusto niya rin makibalita kung nakita na ba ang lolo niya. Tinawagan niya si RJ. "Hello Dad, ano pong balita sa operasyon ng mga pulis? Nakita na po ba si lolo?" Sumagot si RJ, "Zoe, nasaan ka? It's been a while, hindi kita nakikita. Hindi na-rescue ang lolo mo ng mga pulis, pero nakita na ang lolo mo. Papunta na kami sa East Ridge. Buhay ang lolo mo." Umiiyak si Zoe, galing sa pakikipagtalo sa mami niya. Napasagot siyang, "Oh my God, buhay si lolo." Napatingin siya sa mami niya habang sinasabi niya ito. Nung ibaba na ang tawag ay si Carlos naman ang gustong tawagan ni Zoe para makasiguro at mabantayan nito ang kalagayan ng lolo. Mag-aabang rin si Carlos sakaling magkamalay si Lolo Pepe. Nagtataka si Moira at galit na galit kay Zoe. "Zoe, ano ba to? Akala ko patay na ang lolo mo. Bakit buhay pa siya ngayon?" Sumagot si Zoe, "Mataas ang bangin na pinaghulugan ni lolo, kaya inisip kong hindi siya mabubuhay doon." Sabi ni Moira, "Ano ba yan Zoe? Bakit hindi mo sinisigurado? Ano, makakasurvive pa ba ang lolo mo?" Hindi makasagot si Zoe. "Zoe, ano, mabubuhay ba siya? Di ba doktor ka?" Sumagot si Zoe, "Hindi ko alam, pero base sa assessment ko, hindi siya pwede mag-survive sa surgical table. He has a very not extreme chance of survival." Nagagalit si Moira, pero ang sabi niya, "Sige, kailangan natin makibalita sa kalagayan ng lolo mo kung mabubuhay ba siya o hindi. Mukhang wala naman silang alam tungkol sa pagkatao mo. Magpunta tayo sa East Ridge para makasigurado tayong hindi mabubuhay ang lolo mo." "Anong gagawin niyo, ma'am?" Nakatingin ng masama si Moira sa kanya. "Wala akong gagawin, makikiusyoso lang tayo." Samantala, dinala na si Lolo Pepe sa emergency ng East Ridge. Naghihintay na rito si Carlos. Pinag-uusapan ni na Annalyn at Carlos ang gagawin kay Lolo Pepe. Nagtatalo sila tungkol sa procedure na dapat nilang gawin para sa ikaliligtas ng lolo niya. Alam ni Carlos na maliligtas si Don Pepe sa procedure na sinasabi ni Annalyn, kaya nagsabi siya ng iba pa. Napansin rin doon ang pagtatalo ng dalawa. Maya-maya ay dumating na rin sina RJ at Giselle. Samantala, ito na nga ang oras ng operasyon. Sina Doc Carlos, Annalyn at Lindon ang mag-oopera kay Don Pepe. Tinanong ni Carlos si Annalyn dahil nangyari na ito sa ninong niya noon. "Annalyn, okay ka lang ba? Kaya mo ba?" Ganon din si Lindon. "Same question, Doc. Lolo mo si Sir Pepe. Kaya mo ba?" Habang nagaganap ang operasyon, nagpunta rin sina Moira at Zoe. Naglakas loob sila dahil wala pa naman balita sa kanila na alam na ni Giselle ang totoo.
Nabalitaan ni na Giselle at RJ na dumating sina Moira. Sinugod ni RJ si Moira. Hinawakan niya ang braso ni Moira at pinapaamin. Walang hiya ka, Moira. Umamin ka. Kasabot mo si Balahadjano. Inaawat ni Zoe si RJ sa pananakit kay Moira. Galit na galit rin si Giselle. Ang kapal na mukha mong magpakita rito. Wala kang kasing sama. Ipapahuli ka namin sa pulis. Nagmamaang-maangan naman si Moira. Wala akong alam sa sinasabi niyo. Andito ako dahil nabalitaan kong dito dinala si Papa. Andito ako para damayan kayo. Sabi ni Giselle. Talaga ba? Andito ka para makibalita kung patay na ba si Papa? Well, para sabihin ko sa'yo, sa oras na magkamalay si Papa, sasabihin niya kung sino ang mastermind ng pangingidnap sa kanya. Makukulong ka sa kulungan habang buhay. Nagbanta rin si RJ. Sa oras na mapatunayan namin kasabwat ka ni Balahadja, sa kulungan ka pupulutin. Samantala sa patuloy na operasyon, nilaksan ni Annalyn ang loob niya. Sabi niya sa sarili niya, kailangan kong maging matapang para sa Lo. Lalabanan ko kung anuman yung takot na nararamdaman ko dahil hindi ka matutulad kay Ninong Cromwell. Samantalang si Carlos nakakunot ang noo. Ayaw niyang mabuhay si Don Pepe. Hindi siya dapat mabuhay dahil alam na ni Don Pepe ang sikreto nila. Alam ni Lolo Pepe na siya ang tunay na ama ni Zoe. Sabi niya sa sarili niya, Don Pepe, patawad. Hindi ka dapat nadadamay dito. Pero nakasalalay sa buhay mo ang kinabukasan ng anak kong si Zoe. Kapag malaman ng lahat na hindi siya tunay na anak ni RJ, masisira na siya. At kapag malaman ito ni Diners, masisira na ang pagtitiwala niya sa akin. Baka tuluyan na kaming maghiwalay. Hindi ko hahayaan na mangyari yon. Kailangan mo nang magpahinga Don Pepe dahil matanda ka na. At yan ang mga pakakaabangan natin sa abot kamay na pangarap.